Pirated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Sinilip nga nitong si Gilbert ang bangkay nitong ngang si Madam Chantal, at dito nga niya nasabi na sorry Madam Chantal, hindi ko sinasadya na ikaw ang mabaril ko, at sorry din dahil nga si Giselle ang pinagdidiinan kong bumaril sa'yo, dahil once nga na malaman nila na ako ang siyang bumaril sa'yo ay sa kulungan ang kanyang bagsak. Kung kaya't dito nga ay nilapitan siya nito ngang demonyitang si Moira, at sinabi nga niya na alam ko naman na napakalaki ng pagmamahal mo or na kay mama, at dito nga ay sinabi niya na kung gusto mong maipagiganti itong si mama ay ikaw na mismo ang kumitil ng buhay nga ni RJ, ni Doc Annalyn at ni Giselle. Kaya dito nga ay naisipan niya at sinabi nga itong demonyitang si Moira nalagyan ng bomba ang kotse nga nitong si Miss Giselle Tanyag. Kung kaya't dito ay nakita niya na paalis na nga itong si Doc RJ, si Doc Annalyn at si Miss Giselle Tanyag, ay nasabi niya sa kanyang sarili na ito na ang katapusan nyo at kayo ang pumatay kay Madam Chantal. Kung kaya't dito nga ay sinundan niya ang sakyan nito ngang si Miss Giselle Tanyag, at nang may daanan nga ito sa isang mall ay dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para nga lagyan ng bomba ang kotse nga nitong si Miss Giselle Tanyag. At dito naman ay apura ang tawag nga nitong bruhang si Zoe para nga sabihin kay Doc RJ na bumaba sila sa kotse nitong ngang si Miss Giselle Tanyag, dahil anytime, any moment ay maaaring sumabog ang bomba. Ngunit nagkataon naman na nalubat nga ang cellphone nitong si Doc RJ, kung kaya't kay Miss Giselle Tanyag siya tumatawag. At nasabi nga dito ni Miss Giselle Tanyag na tumatawag sa kanya ang kanyang pamangkin na ito ngang si Zoe, at nasabi niya nga dito na sa akin tumatawag si Zoe, at hindi niya nga ito binigyan ng halaga dahil wala nga silang kaalam-alam na ang kanya palang sasakyan ay mayroon ng nakatanim na bomba. Sino kaya ang muling mamamaalam sa kanila dito nga sa abot kamay na pangarap? At nagkataon naman nang sila ay paalis na ay biglang may dumaang isang tao, at dito nga ay na-stop sila. Ito na kaya ang pagkakataon na bumaba sila at malaman nila na mayroon ngang bomba ang kotse nito ngang si Miss Giselle Tanyag. At nasabi nga dito ni Zoe na hindi ka ba nag-iisip na once na malaman nila na ikaw mismo ang nagpalagay ng bomba sa kotse ni Tita Giselle, ay ikaw ang paiimbisigahan at ikaw ang sisisihin ng lahat. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap, na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ang bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!